Dito sa Cadapawan City, nagsagawa ng protesta ang mga magsasaka kasamang ilang grupo. Gusto lamang nilang iparating ang kanilang hinaing sa mga namumuno sa lalawigan ng North Cotabato. Isa rito ay ang pagkain para sa kumakalam nilang sikmura. Ng mga tao bigas. Hindi yan inyong batuta. Pero ang ingay ng kanilang sigaw nahaluan ng isang tunog na hindi inaasahan. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng mga baril. At sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang natagpo ang nakalugmok. Wala ng buhay. Personal kong tinungo ang probinsya para alamin kung ano ang nagtulak sa mga magsasaka para sumama sa protestang nauwi sa madugong engkwentro. Mula sa mga burol ng barangay Malibatuan, Arakan, North Cotabato, ang karamihan sa mga magsasakang nagprotesta noong April 1. Upland farming ang umiiral dito kaya mga pananim gaya ng mais ang karaniwang itinatanim nila at itinuturing na pangunahing produkto dito. Pero nang tamaan ng tagtuyot noong isang taon pa ang North Cotabato, bunga ng El Nino, ayon sa Provincial Agriculture Office, mahigit 13,000 hektarya ng mais ang nasira, kung saan halos 15,000 naman ng mga magsasaka ang naapektuhan. Nobyembre pa nung isang taon, nang simulang pahirapan ng matinding tagtuyot ang mga magsasaka dito sa Barangay Malibatuan. Isang dahilan nito kung bakit hindi pa makapagsimula magtanim ng mais ang mga magsasaka rito. May ilang sumugal na magtanim sa kabila ng El Nino, pero hindi pinalad. Kuya, ano man nangyari sa... Lagi init. Matinding ulan? Oo, lagi ulan. Kahit nagtanim na, tumubo, pero namatay. Wala na ulanan. Dahil walang ulan. May mangilan-ngilang bunga ng mais, pero sapat lang para patuka sa kanilang mga manok dahil kakarampot na lang ito. Karamihan ng mga magsasaka nakadepende ang kita mula sa mais. Nadaanan namin ang grupong ito ng mga magsasaka na umani ng mais kamakailan. Ang dati raw na inaani nilang 250 sakong mais kada anihan mula sa 2.5 hektaryang lupa, ngayon 13 sako na lamang. At ang epekto ng napakalawak na imaheng ito ng tagtuyot ang nagdala sa kanila sa isang madugong sitwasyon. Isa sa mga naging biktima sa karahasan sa Kidapawan, ang 22 anyos na si Darwin o mas lalong kilala bilang Bambam. Dito sa sarili niyang burol sa Sitio Katindo, Barangay Malibatuan, Arakan, North Cotabato, wala ang kanyang bangkay dahil kailangan itong sumailalim sa ikalawang otopsiya. Panganay sa 7 magkakapatid, si Darwin Sulang o mas kilala bilang Bambam. Kasama niya noong April 1 sa protesta ang kanyang ama na si Ibaw at ang 15 anyos na kapatid na si Nel. Nasaan ho si Bambam nung kasagsagan ho ng rally? Kasama ko, sir. Magkatabi kayo? Wala, sir. Dahil maraming araw, maraming mga tao na, sir, hindi na kami nagkita, sir, kung saan siya. Paano niyo ho nalaman na may masamang nangyari kay Bambam? Yun, pagka pizza tree, sir, yun na, mayroong yung stop ng Spotwood, napalapit ako doon, sir. Sabi ko, ma'am, pwede magitingin ng yung mga patay at saka yung nasugatan kung paano.
Ngayon, sabi ng kwan yung staff, bakit? Sabi ko yung anak ko, hindi nakauwi dito sa compound na ito. Yung binidyo nila, sir, na ano. Yan, nakita ko na talaga yung si Bambam, nakaganyan. Nagagawa ng, yung ulo niya, natakipan ng, kwan ng, yung kwan niya, damit. Dahil naka-jacket yan. Ito, mayroong kwan niya, kwintas dito. Si Bambam ang nakuhanan sa videong ito. Ilang minuto pa ang lumipas, dumating na ang labi ni Bambam sa kanilang tahanan. Napapalamutian ng mga bulaklak na papel ang kabaong ni Bambam. Ginawa mismo ito ng kanyang mga kapatid. Papel na bulaklak dahil walang mabubuhay na bulaklak sa kanilang paligid sa ilalim ng pananalasa ng El Nino. At wala rin namang pambili ng totoong bulaklak ang pamilya. Bago ihatid sa huling hantungan ang labi ni Bambam, isang ritual ang isinagawa para itaboy umano ang mga di kanais-nais na mga bagay tala ng pagpanaw. Panubad-tubad ang tawag dito. Panawagan siya na ang hinaot nga sa kamatayon ni Bambam nga dili na unta mahitabo sa ubang lugar. Kung naitaboy man nila ang kamalasang hatid ng kamatayan sa pamamagitan ng isang ritual o paniniwala, mukha namang hindi pa rin maiilagan ang epekto ng El Nino na unti-unti namang pumapatay sa kanila. Ang tuyot ng lupa katumbas ay gutom para sa mga taga-Malibatuan. Kaya naman ang iba napipilitan ng dumiskarte ng kanilang kakainin. Mula dito, maglalakbay pa kami ng migit kumulang sa 30 minuto sakay ng habal-habal para bisitahin naman yung iba pang magsasaka. Okay, tara, kaya. Di kalayon sa tahanan ng mga sulang, ang Puro Kamarag, sako pa rin ng barangay Malibatuan. Kaliwat ka ng bakanting natuyong lupa ang matatanaw sakay ng habal-habal. Bukod dito, sira-sira pa ang daan. Mainit. Anong barangay na ito? Kamarag. Puro Kamarag. Halos walang aktibidad sa Puro Kamarag nang marating namin ito. Walang nag-aararo ng bukid, walang nagtatanim. Kuya. Tay. Oh. Hindi ito ang unang pagkakataon na naranasan ng mga taga Puro Kamarag ang matinding tagtuyot. Taong 1997, kwento ni Jackson, tinamaan na rin sila ng drought. Pero may kaunting kaibahan nga lang. Walang karahasang naganap noon. 1998, Okay. nagpunta kami doon sa Kinapawan noong Marso. Marso na. Binigyan ba kayo ng bigas? Yan? Binigyan na kami ng bigas. Isang kaban? Kada pamilya, isang kaban? Kung walang ulan at tubig na kinakailangan ng mga magsasaka para makapagtanim ng mais at iba pang produkto, gutom daw ang inaabot ng ilan sa mga taga rito. Ito naman ang nagtutulak sa kanilang gumawa ng sarili nilang paraan
para mayroon silang makain. Tungkuan pa, September, may nagtanong mo mais. Moto'y nag-abot ang ilaga. Tapos, ano ito nga, magpagka-November, sugod namin kuan ilaga. Dati raw itong sapa noong dinadaluyan pa ito ng tubig. Pero natuyot na at pinaglulunggaan na lamang daw ng mga dagang bukid. Itong pag-uuli namin, marami kami. Maliban sa pamilya ni Jackson, naghagilap na rin ang mga dagang lungga ang ilan pa nilang kapitbahay. Ginalugad nila ang mga kasingit-singitang inaakala nilang pagtataguan ng mga bubwit. Maya-maya lang, may naispatan ng daga ang mga residente. Ano? Laki ah. Buhay pa? Ay, hindi na. Bago nakahanap ng isang daga, inabot rin sila ng kalahating oras. Katanghali ang tapat na kasi sila nagsimulang manghuli dahil galing pa sila sa burol ni Darwin. Ba't nahirap umanap ng daga ngayon? Ganito oras? Tatago po sila kayo dahil sa init, maraming butas. Malilit kayo itong Sa ilalim. pa. Oo. Sa ilalim ng tirik na araw, maging ang mga bata, walang humpay sa paghahanap ng kanilang uulamin sa pananghalian. Ikaw ba magtuyang, tama ho? Ilang minuto pa, kahit isang daga pa lang ang nahuhuli, nagpasya na sina Jackson na tumigil na sa paghahanap. Malaki ba yan o maliit lang? Laki ito po. Malaki yan. Minsan nakakailang daga kayo. Marami rin. Sa kanilang pamamahinga, nagbaka sakali ang anak ni Jackson na akitin ang puno ng nyog. Pinaglulunggaan din daw ito ng mga daga. Oo, yun ang tanda namin pag mayroong pugan. Nandiyan po sila. Yung mga kinakain yung daga, walang problema yan sa mga bata, sa mga anak nyo. Wala. Kumakain sila talaga ng daga. Wala. Kaon po sila kay tungkol sa pan. Walay makaon na kaon din eksakto. Walay bugas. Saging na lang pirme. Makaon. Dahil walang bigas, saging na saba na lamang ang nagsisilbing kanin nila. Habang hinihintay maluto ang pananghalian, ipinakita muna ni Jackson sa akin ang matinding epekto ng El Nino sa kanyang mga pananim. Tapit lang. Ano lang kami sir? Tapers. Wala na sila. Una naming pinasyalan ng isang ektarya ng rubber trees na ngayoy matumal ng kumatas ang dagta. Ang dating 30 kilo ng katas na inaani nila kada 15 araw, ngayon 10 kilo na lamang. Gaano katanda na itong mga rubber tree nyo? 5. Anong napansin mo nung tagtuyot? Humina ba ang ano? Hina ang kuha niya, tubod. Ang Kamay. dagta? Humina. Dagdag kita sana ito. No, hina rin ang tulo dahil sa tagtuyot. Ito naman ang aming hanap buhay para makapag-arali yung aming anak. Sa 6 na anak ni Jackson, 4 dito ang sigurado ng hindi makapagpapatuloy ng pag-aaral ngayong taon dahil sa tagtuyot. Paano yan? Hihinto sa pag-aaral yan. Hinto dahil ito naman ang aming hanap buhay. Yung pag-aaral. Hindi rin nakaligtas ang 1 ektarya mahigit ng mais. Ito yung isa sa mga natuyo na. Ano na? Ito, kinagat na ng daga ito, yung mga natitirang bunga. 4 na kasako lang ang harbis ko. 4 na sako. Sa ilang ektarya? Sobra isa mo. Sobra isa. Pero natuyo na to. Natuyo na. Natuyo na.
Binalikan namin ang nilulutong pananghalian. Hindi pa malinaw kung kailan magbabago ang putahe na nakahain sa hapag ni Jackson. Pero sigurado akong may ilang buwan pa nilang pagsasaluhan ito hanggat patuloy ang pananalasa sa kanila ng El Nino. Karne ng daga na may kaunting sarsa, pang-ulam sa saging na saba. Ito ang pagsasaluhan ng pamilya Bantalan ngayong pananghalian. Maging sa saging, bumabalatay ang tindi ng pangis ng El Nino. Makikita mo raw ito sa mga itim na guhit sa mismong saging. Nanay sakit ang saging, lumikan sa init. Hindi na bago ang ganitong putahe para sa pamilya ni Jackson. Saging na lang pirme. Among makaon. Matay para sana mga tungkuan. Laga. At tila minana niya ang kapalaran ng mga magulang dahil kapag wala nang makain, dito sila dumedepende o umaasa. Yung pagkain ba ng daga, ano yun? Dahil nagugutom kayo? Ganun ba? Wala kayong makain? Yun ba yung ginagawa nyo ba to dahil doon? O ginagawa nyo to kahit meron kayong pwedeng ulamin na iba? Kuan. Gumikan ka kay wala gid makaon, pugos na lang gid makaon. Anong pakiramdam na puro daga lang ang kinakain? Puro daga. Ang iba na yung pakiramdam ko, parang lumabas na. At hindi na makaano tungkol sa aking sa loob ng aking tiyan. Nasusuka ka na. Ang tagtuyot o dry spell at drought ay hindi na bago sa lalawigan ng North Cotabato. Kung pag-uusapan po natin ang epekto sa drought sa crops, ang pinakaunang tatamaan talaga ay yung nasa upland crops like corn. Dependent po sila sa rainfall, ang corn. Papasok pa lamang ang buwan ng Setyembre noong isang taon, dumalang na ang pag-ulan. Umigting na ang dry spell na naging drought, kaya wala namang nakapagtanim ng mais. Ang isang solusyon daw na ipinangtatapat kadalasan sa problema ng drought ay ang cloud seeding, isang artipisyal na paraan ng pagpapaulan sa pamamagitan ng pagtatanim ng asin sa mga ulap. So nagkaroon sila ng cloud seeding ng buwan ng January. Nung maubos yung kanilang sortie, nung natapos nila yung kanilang 60 hours, kami naman ang parang nag-back up. So ang probinsya nag-allocate din ng pondo para sa cloud seeding ng additional 60 hours. Mula noong nag-start kami ng cloud seeding, talagang kung minsan hindi kami pinalad na magkaroon ng seedable clouds. At kung minsan ay bumabagsak po sa ibang lugar, hindi po natin maiwasan yon. At nangyari na nga ang hindi inaasahan. Hindi na iwasan ang sigalot sa pagitan ng mga gutom na magsasaka at sa hanay ng mga pulis na may katungkulan namang pangalagaan ng katahimikan. Matapos ang karahasan, may nabuwis pang mga buhay. Halos taon-taong tumatama ang tagtuyot sa kanilang lalawigan. Isang kaganapang dala ng kalikasan na napag-aralan at napagtiyagan ng harapin ng mga residente ng Arakan. Pero ang tanging hiling nila, huwag na sanang mangyari ang ganitong karahasan. Hindi na raw bagong pagsugod ng mga magsasaka sa NFA sa Kidapawan City at ang pagsasagawa nila ng protesta bunga ng gutom. Buhay na ang kapalit. Bilang negosyador para sa mga magsasaka, nasaksihan ni Father Jeremiah taong 1992 at 1998 ang hinaing noon ng mga magsasaka bunga ng pahirap ng drought. Taong 1992, napilitan daw pasukin ng mga magsasaka ang warehouse ng NFA para kumuha ng bigas. Nakauwi ang malaking grupo. May ibang grupo na
narangsak nila ang bodega. Sinira nila mga pader, kinuha nila ang naiwan na palay doon. Napreso ako. Dahil dito, nakulong ang mga magsasaka kasama si Father Jeremiah. 28 days kami in jail and then napiyansa. Pero nagkasakit ang marami sa mga farmers. Kasama namin isang attorney. Pinawalang sala sila dahil na rin sa resolusyong inilabas ng korte. In case of extreme necessity, ang mga tao may karapatan mabuhay, the right to survival. Salus populi suprema rex, the survival of people is the highest law. Taong 1998 naman, muli na namang nagkaroon ng drought sa lalawigan. Taggutom na naman ang inabot ng mga magsasaka, kaya nagsagawa na naman sila ng rally. Maraming nakapikit sa harap ng NFA. And then, negotiation, nakasama din ako sa negotiation, and then pumayag ang mga authorities and NFA na distribute ang bigas. Kaya si Father Jeremiah, gulat na gulat sa nangyari. Dialogo lang naman daw ang kailangan para maiwasan ang karahasan. Nag-usap pa kami, nagsimula ang gulo. Nagmarka na sa mapa ang lokasyong ito dahil sariwa pa ang nangyari. Anumang aktibidad na nanggagaling sa loob ay binabantayan agad. Isang araw bago ihatid sa huling hantungan ng alabi ni Darwin o Bambang, napuno na naman ng mga unipormadong pulis na naka-full battle gear ang harapang bahagi ng Spotswood Church. Ayon sa isang pulis na aming nakausap, binabantayan nila ang pagdagsa ng daan-daang katao mula pa sa Davao na makikipaglibing at makikiramay sa pamilya ni Darwin o Bambang. Hindi lang pakikiramay, kundi pakikiisa na rin po sa mga magsasaka ngayon na hindi na lamang biktima po ng gutom, kundi biktima na rin po ng karahasan dito sa Bigatawan City. Itinanggi rin ng grupo ni Sheena at ng kilusang magbubukid ng Pilipinas na hindi sila nagpakalat ng libreng bigas. Sa consultation nila sa mga chapters nila ng KMP, they came up with this plan na magprotesta dito sa baba para singilin yung calamity fund. Walang miscommunication. Alam nila na pagbaba nila rito, may protestang magaganap. Hindi dahil may libreng bigas, kaya sila bumaba. Mali yun. Kundi may sisingilin tayo na bigas, na calamity fund sa gobyerno. Enero pa lamang nitong taon, kabilang sa idineklara sa ilalim ng state of calamity ang ilang bayan sa North Cotabato. Nag-relief operation kami kahit walang El Nino. Kaya nakakapagtaka na hindi na-monitor ng opisina, ng munisipyo at ng barangay na may kakulangan. Klaro na mayroong inilatag na proseso na mamimigay tayo ng bigas pero mauna muna kayo. Barangay muna, munisipyo, then mag-augment ang province. Matapos ang karahasan noong April 1, wala nang humpay ang tulong na natatanggap ng mga magsasaka sa Arakan. Kami ay narito mula sa malayong lupain. Natuyo ang sakahan, binitak-bitak ng El Nino. Sunod-sunod na rin ang cloud seeding operations na isinasagawa ng pamahalaan para piliting paulanin at wakasan na ng mas maaga ang tagtuyot. Ngunit di namin inakala nasa salubungin nyo ng bala. Nailibing na ang mga nagbuwis ng buhay para lamang makahingi ng kaunting tulong.
para wakasan ang gutom na kanilang dinaranas. Laban doon nato, untay karapatan nga ginapangayon nato kay Darwin Prunag. Tumanak kang dulo sa lupang tangang. Dili balang nga gipangayo kun dili bugas. Tungod sa iyang pagtabang sa mua alang aron kami makakaon kay wala nami makaon. Sa lupang pangako, sa lupa ng kota. Hindi na maibabalik pa ang buhay ng mga nagbuwis ng dugo. Pero umaasa ang pamilya ni Darwin na magbibigay daan ito para sa isang mas matagalang solusyon sa problema ng gutom at kahirapan sa kanilang lugar. Hiling nila isang solusyong mapayapa at malayo sa karahasan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay Taruk at ito ang Eyewitness. Ngunit di namin inakala na sasalubungin nyo ng bala. Mga kumakalam na sikmura ng libo-libong magsasaka. Tumanak ang dugo sa lupang pangako. Alingaw ng mga punglo sa lupa ng Cotabato.